Noong unang panahon, sa maliit na bayan ng San Isidro, nakatira ang isang mahirap na lalaki na si Ramon. Mayroon lamang siyang maliit na kubo kung saan siya naninirahan kasama ng kanyang asawa na si Luz. Ang pinuno ng bayan ay si Haring Andres, kilala sa kanyang kabaitan at malasakit. Tuwing gabi, palihim siyang nagbibihis na parang karaniwang tao at naglalakad sa kalsada upang makita ang tunay na kalagayan ng kanyang nasasakupan. Isang gabi, habang dumaraan siya sa tapat ng kubo ni Ramon, narinig niya si Luz na nagsabi, "Wala na tayong pera para sa pagkain. Ano ang kakainin natin bukas?" Mahinahon namang sagot ni Ramon, "Huwag kang mag-alala. Mabuti ang ating hari. Bukas, lalapit ako sa kanya at hihingi ng tulong. Kapag nakakuha tayo ng kaunting pera, sisimulan kong maghanap buhay." Kinabukasan, nagtungo si Ramon sa palasyo. Nakilala agad siya ni Haring Andres sapagkat siya rin ang lalaking narinig niyang nagsalita kagabi. Naawa ang hari at ibinigay sa kanya ang isang baol na puno ng gintong barya. Masayang-masaya sina Ramon at Luz at nakatulog silang mahimbing ng gabing iyon. Ngunit kinaumagahan, laking gulat nila, wala na ang laman ng baol. Ang mga pinto at bintana ay nakasusi mula sa loob, ngunit naglaho ang lahat ng ginto. Mabilis na bumalik si Ramon sa palasyo at inilahad ang nangyari. Pinaniwalaan siya ng hari at muling nagbigay ng ikalawang baol ng ginto. Subalit, kinabukasan, ganoon na naman ang nangyari, naglaho ang lahat ng kayamanan. Muli siyang bumalik sa hari at nagkwento. Sa kabila ng lahat, nanatiling mabuti si Haring Andres at nagbigay pa ng ikatlong baol. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sundan at bantayan si Ramon upang alamin ang totoo. Kinagabihan, nagtago ang hari sa likod ng isang puno malapit sa kubo ni Ramon. Doon niya nasilayan ng isang itim na anino na pumasok sa bahay at lumabas na tangan ang bowl ng ginto. Sumigaw ang hari, "Tumigil ka! Sino ka?" Lumingon ang anino at nagsabi, "Ako ang kapalaran. Ang taong ito ay isinumpa ng kanyang nakaraang gawa. Kahit gaano karaming yaman ang mapasa kanya, ito ay mawawala." Nagulat ang hari at nagtanong, "Bakit siya isinumpa? Ano ang nagawa niya?" Sagot ng anino, "Hindi ko maaaring sabihin. Ngunit kung nais mong malaman, maglakbay ka ng 50 milya patungo sa nayon ng Raggar. Doon, sa ilalim ng punong balete, nakatira ang pinakamatandang lalaki. Alam niya ang kwento ni Virgilio, ang pinakamayamang tao na minsan ay nanirahan doon." Pagkasabi nito, naglaho ang anino kasama ang bowl. Hindi nag-aksaya ng oras si Haring Andres. Magdamag siyang naglakbay hanggang sa marating ang Raggar. Doon, sa ilalim ng malaking balete, natagpuan niya ang isang matandang lalaki. Magalang siyang yumuko at nagtanong, "Pakiusap, sabihin mo sa akin ang kwento ni Virgilio." Malalim ang buntong hininga ng matanda bago nagsimula. Si Virgilio ang pinakamayamang tao noon, ngunit sakim. Nagpapautang siya sa mga magsasakang naghihikahos sa ilalim ng mabibigat na kondisyon. Kahit makabayad na ng doble ang mga kawawang magsasaka, sinasabi pa rin niyang may utang sila. Isang taon, dumating ang matinding tagtuyot at nasira ang mga pananim. Isang magsasaka ang nabigong makabayad ng interes. Agad niyang kinuha ang lupa, bahay, at lahat ng ari-arian nito. Dahil sa sama ng loob, namatay ang magsasaka. Makalipas ang ilang taon, si Virgilio naman ang nagkasakit at bigla ring namatay. Ang kanyang kasakiman ang siyang naging sumpa sa kanyang kaluluwa. Pagkarinig nito, naunawaan ni Haring Andres ang lahat. Si Ramon ay muling isinilang na si Virgilio upang pagbayaran ang kanyang dating kasakiman. Pagbalik niya sa San Isidro, ipinaliwanag niya kay Ramon ang lahat. Lumuha si Ramon at mula sa araw na iyon, tumigil siya sa paghihintay ng biyaya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang ordinaryong manggagawa at tumulong sa kapwa sa abot ng kanyang makakaya. Makalipas ang ilang buwan, nakita ng hari ang pagbabago kay Ramon. Kaya't muli niya itong binigyan ng isang bowl na puno ng ginto. Sa pagkakataong iyon, walang aninong dumating. Nanatili ang ginto at ginamit ito ni Ramon upang magsimula ng maliit na negosyo. Di nagtagal, naging iginagalang siya sa buong bayan. Ilang taon ang lumipas. Isang gabing maunos, muling nagbalik ang anino sa bahay ni Ramon. Ngunit sa kanyang pintuan lamang ito tumigil. Bumulong ito, "Hindi ko kayang agawin ang yaman ng isang pusong bukas sa pagtulong." At tuluyan itong naglaho magpakailanman.
Ang kwentong ito ay nagtuturo ng isang simpleng katotohanan. Tayo ang humuhubog ng ating kapalaran. Masasamang gawa ang nagbubunga ng sakit at mabubuting gawa ang nagbubunga ng biyaya. Nagbago lamang ang buhay ni Ramon nang siya mismo ang nagbago. Imbes na sisihin ang tadhana, pinili niyang maging tapat, masipag at mabuti. Nang nagbago ang kanyang gawa, nagbago rin ang kanyang kapalaran. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, maghasik tayo ng kabutihan, katapatan, at sipag sapagkat darating ang araw, aanihin natin ang matatamis na bunga ng ating mabuting karma. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at videong ito para bigyan ka ng lakas, pag-asa, at inspirasyon sa laban mo sa buhay. Maraming salamat sa suporta mo at sana magkita tayo ulit sa susunod na kwento.